Next case, sir. Sir, kami sa Mate po from TV5. Sir, you mentioned na you can communicate with them, no? Would you use this channel para makausap sila? Because recently, meron na naman kung panibagong incident of harassment from China Coast Guard wherein nagkaroon daw po ng aircraft mission. So, magbibigay daw po ng supply supposedly sa troops natin sa BRP Sierra natin. Pero allegedly, hinakaw daw po ito ng China Coast Guard at sinapoy na doon sa dagat. Would you like to comment on that, sir? And if ever, sir, since you have that communication, will you use that channel, sir? Kasi sinasabi rin na they also allegedly prevented a medical evacuation sa mga personnel po. Opo. Alam niyo po, ma'am, yung mga ganyan, pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang naging, ang importante sa akin, nasabi ko na noon, ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. Right? Pero yung mga nangyayari nito, ulitin ko po, ang personal kong opinion, hindi mahalaga, baka makagulo pa. Ang kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Kung ano po ang sinabi ng ating Pangulo, nasa likod niya. Kung ano ang sabihin ng ating Armed Forces, nasa likod nila ako. Pero hindi po nila pwedeng tanggalin sa akin na hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, eh makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong i-commit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po ako magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila. Bilang isang public servant po ninyo, nakikita ko po makipag-usap sa kanila. At tandaan din po natin, para lang sa kaalaman po ng marami nating kababayan, ang Communist Party is a political party. Okay? Hindi po ito, huwag nating, hindi, kailangan malinaw po na hindi ito yung NPA. Kasi NPA yan ay konektado sa Communist Party dito, pero walang armado. Wala kaming usapang armado ng political party ng China. Lahat ng pinag-uusapan dito, economic. Magmula nung ako naging senador, lahat ng pakikipag-usap ko sa Communist Party ng China, tungkol lahat sa economy. Hindi kami kailanman nag-usap ng tungkol lang sa trade, tungkol lang sa export natin, o mga ganun. Hello po, si Ted Lang po ng Wasak.ph. Ang tanong ko po para sa lahat po. So, kanina po, Senador, sinabi niyo po na parang napakahirap kumbinsihin ang masa kung bakit kailangan maging mandatory yung ROTC. Sabi niyo, dapat wala ng diskusyon. So, ang tanong ko lang po, ano po yung argumento niyo na dapat gawing mandatory yung ROTC? Ano po ang kaibahan niya sa military training kumpara sa civilian training po? Una po, kailangan, pag tinignan natin ang bansa natin, huwag natin kalilimutan ang nakaraan, ang kasaysayan. Talaga pong tayo ay nahubog. Nahubog ang bansa natin sa pakikipaglaban sa mga kolonyal. Sa mga, alam niyo na po yun, hindi naman natin kailangan pakipaliwanag kung sino yung mga dumating dito at sinakop tayo. Talagang popular na po ang ating bansa sa usapin na pananako. At yan po kailangan ng alam ng ating mga kabataan at ng mga Pilipino na vulnerable tayo sa lahat ng klase ng pananako, maging military man to o economic. Kailangan tayo, medyo may disiplina tayo. Kailangan, kalamidad lang siya. Tinano naman kalamidad. Kapag may dumating na kalamidad, nagpapanik tayo lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi tayo magkaroon ng ganito po, sinasabi natin na ganitong training para pag may kalamidad, alam ng bawat Pilipino kung sino yung susundin niya.
Eh dito pa naman po sa bansa natin, lahat magaling. Gusto lahat sa among masusunod. Ito pong paraan ng ganito, na meron po silang basic na military training. Alam natin kung sino yung opisyal, kung sino yung mga ranggo ninyo. Napakahalaga po nun para walang nagtuturuan. Dito sa Pilipinas, accountability ang problema. Walang gustong umamin. Lahat magaling. Yun po yung mga ganung klase. Ang kaibahan naman po ng, siyempre, ng military at ng citizen training nila, malaki po din ang kaibahan nun. Siyempre, meron pong katulad po nito, kung sila ay magpupursigido, may mga advanced training. Dito naman po, basic pa lang po yung kanilang dinaanan. Kumbaga, disiplina, yun ang in-instill sa kanila sa ngayon, disiplina at pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, hindi sa lahat po pagmamahal sa sarili. About our Navy officials po, ano pong opinion niyo, sir? I would just like to say we start with the premise na the responsibility of defending and protecting our country is borne by each and every able-bodied Filipino. So, based on that premise, dapat lahat tayo should be able to be ready to protect and secure our country. Now, hindi naman lahat kailangan magsundalo but at least our youth should be able to acquire yung basic training, the basic discipline as was mentioned by Good Senator a while ago. Po naniniwala rin po doon sa nabanggit po ni Senator na yung military training, it will instill in the youth yung disiplina. Disiplina sa sarili, disiplina sa iyong future, no? Kung paano planuhin yung buhay mo. Now, ito nakita ko kasi pero by experience, no? Yung disiplina na yan nakukuha, it's either simulat sa pool sa pagkabata pa lang, kung yung bata ay na-train sa sports, no? May mga ganun po Kaya hanggang sa paglaki niyan, kahit hindi mo bigyan ng military training yan, basta nahubog na yung bata sa pag-train sa sports, na-acquire din po yung disiplina na yun. Ngayon, hindi naman po lahat tayo talentado sa sports. So, isa rin yung pangalawang bagay para makuha yung disiplina, yung military training. Doon ko nakita yung similarity po ng dalawa. Na yung mga batang nahubog sa ganung training, military o sa sports, paglaki po nila, karamihan po sa kanila talagang nagiging successful sa kanilang buhay. So, yung maganda po yung sa tingin ko na kasi sa ating mga respective family sa bahay, hindi po pareho kasi pagka sa atin pagpapalaki. Now, pagka tayo na subject, kasi may mga mababait na mga magulang, alam niya, naging magulang din tayo. Pero pag na-subject yung bata sa isang rigid training, na-instill sa kanya yung disiplina Kaya ako nung pumasok ako sa militar, dahil ang mga magulang ko napaka-stricto noon po, no? Nung lumalaki po ako. Kaya hindi na ako nahirapan din nang pumasok po ako sa military. Parang baliwala na sa akin Ito na yung ginagawa ko nung simulang bata pa ako So, yun po yung naniniwala po ako doon. Na pag ikaw ay nadisiplina ng maaga, hanggang sa iyong paglaki, hanggang sa iyong buhay, ikaw ay disiplinadong tao. Yun lang po. Thank you po. So, last follow-up question na lang po. Since yung lumalabas na tema po ay sa diskusyon ay disiplina. So, natatandaan ko po nung kapanahonan namin, sa elementary pa lang, pag papanika or bababa ka sa hagdan, meron yung keep left, keep right para hindi nagsasalubong. So, bakit hindi po rin tayo in addition to the military service, mag-focus po tayo sa education system para mag-instill ng discipline? Napakaganda po ng mungkahi po ninyo. Yan po ay napagbitingan namin ng isang beses para makagawa po ng panukala. Kasi po may ibang example ko na po sa Japan. Meron silang hanggang grade 3 yata o grade 2, puro moral values lang at yun lang ang tinuturo.
Alam niyo sir, napakaganda po ng inyong mungkahi, kaya nga po napag-usapan namin sa opisina yan, makagawa ng panukala patungkol dyan. Yung disiplina, moral values, paggalang sa matatanda, yun po talaga, mapakaganda po ng inyong minungkahi. Thank you. Thank you, sir. Sir, we're down to our last two questions. Ma'am, then you, sir. Can you